Alagang Amoso, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amoso. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. At welcome na naman po sa isa na namang episode ng Alagang Amosop, ang serbisyo publiko sa Radyong Hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amosop at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amosop para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin dito ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Nagtatampok din po tayo ng mga storya ng ating mga members at dependents na may mga katangi-tangi at very inspirational na mga kwento ng buhay. Ang Alagang Amosop ay napapakinggan din po sa mga shortwave frequencies na 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Special shoutout syempre sa mga miyembro ng Amosop at sa lahat po ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin. Alagang Amoso, dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Alright, baliktanaw lang po tayo last week. Ang atin pong paksa ay ang biyahe at inspirasyon. Kwento ng isang kabataang seafarer vlogger. Nakasama po natin si Third Officer Robert John o Robbie Boy Landero. Nagbahagi po siya sa atin ng nakakaaliw na kwento ng buhay niya at very inspirational din po. And talaga namang nagdala siya dito sa studio ng Gen Z Energy. Ang dami nating natutunan sa kanya at inspirasyon nga po siya. He has over 45,000 followers na very engaged po sa Facebook. Kaya maraming salamat Robbie Boy sa pagsama sa atin sa episode na yan. Again, welcome muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amosop. Ang ating paksa naman ngayong araw ay Alagang Amosop 2025, mga tinig at kwento ng Pilipinong mandaragat. So sa episode na to ay babalikan lang po natin isang year-end review. Ano ba yung mga naging programa at mga aktibidad po ng ating union at ano rin po yung mga napag-usapan nating topics dito sa Alagang Amosop. Ang napakabilis po ng oras, isang taon na po yung nakalipas. So simula Enero hanggang Disyembre, napakarami, napakayaman po, napakayabong po ng mga naging diskusyon natin dito sa programa natin. Nung January, nakasama po natin ang mga kinatawan ng Amosop Seamen's Hospital Manila. At nagkaroon din po tayo ng episode tungkol sa Alagang Amosop, pang Pamilyang Marino Project. Ayan po ay ang isang regular na aktibidad ng Amosop na naglalayon po na i-educate at i-inform yung mga members at dependents natin tungkol sa mental health, financial wellness, at of course sa relationships po and parenting. At sa darating na nito pong darating na taon ay tutuloy po natin yung programa na yan. Every other week po yan, Monday, sa Amosop Seamen's Hospital ay meron po tayong mga eksperto na nagko-conduct ng mga talks na yan. Isang talk series po yung Alagang Amosop, pang Pamilyang Marino Project. At hopefully ay makapaglaan po tayo ng mga episode para matalakay po natin ng mas in-depth itong mga topics na sinishare o pinaliliwanag ng mga eksperto natin dyan sa talk series natin sa Seamen's Hospital. At syempre, nung Enero din po, ay nakasama natin ang Kabayan Party List at pinag-usapan po natin ang napakahalaga na Magna Carta of Filipino Seafarers. So, alam naman po natin na noong September 2024 ay na-enact po na isabatas na po yung Magna Carta of Filipino Seafarers. Isang napakahalagang legislation po yan na naglalayong proteksyonan at alalayan, alagaan at talaga naman pong bigyan ng matibay na guardrails ang mga
Pilipinong mandaragat natin, no, sa hindi lang po sa employment nila pero sa napakalawak po na paksa ng Magna Carta, yung proteksyon ng rights nila, ng welfare nila, mula sa recruitment, sa duration ng employment nila hanggang sa repatriation, at may mga provision din po yan dyan na that covers other important, very relevant matters that our Filipino seafarers should be well-informed about. Kaya ipinaliwanag po sa atin ni Representative Ron Salo, former Representative Ron Salo, yung mga provision po na yan, mahahalagang provision na dapat laging isaisip ng mga Filipino seafarers natin, dapat aware sila sa mga rights nila para mas ma-exercise po ng maayos at alam nila kung sino yung mga ahensyang lalapitan o sino yung mga organisasyon gaya po ng mga union, gaya ng AMUSUP na pwede nilang lapitan pag nagkaroon sila ng mga concerns sa kanilang mga karapatan. Ayan. At nagkaroon din po tayo ng iba't ibang mga episodes, kasama po yung MAAP, of course, mga representative ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. Maraming salamat po sa inyong suporta. Syempre, ilan na dyan yung episode natin on just transition. Nakasama natin si Engineer Mautse Bayotas, na isa pong MAAP, very proud na MAAP alumnus, at ngayon alumnus na rin ng World Maritime University, at tuloy-tuloy yung kanyang advocacy sa just transition, na ngayon bahagi na rin siya ng isang bagong department on innovation sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. Nakasama rin natin si Chief Engineer Elijah Chomi, ang kauna-unahang babaeng Chief Engineer sa kumpanya niyang Unitankers. Napakarami niya ring mga insights, words of wisdom na na-share sa atin bilang isang Pilipinang mandaragat na tuloy-tuloy na nagsisail, at ang taas na po ng narating niya, pero talagang her feet are planted firmly on the ground. Napaka-humble po niya ni Chief Engineer Chomi, at very willing to help other women seafarers to reach their fullest potentials as well. Naging guest din po natin itong Enero si Ms. Maureen Sadicon at si Mr. Waki Alde. Pinag-usapan po ang AMUSUP WMBP or Welfare Mutual Benefit Plan, na napakahalagang benefit po ng mga miyembro ng AMUSUP. At nung February 2025 naman po, ay dami rin pong mga naging activities naman ng AMUSUP. Ang cruise seminar na yearly po ginagawa yan sa Cebu. Collaboration po yan between the International Transport Workers Federation, the Norwegian Seafarers Union, Verdi, FITSIZZLE, and of course ng AMUSUP. And lalo-lalo na po yung provincial branch natin ng AMUSUP Cebu Seamen's Hospital. Sila po yung punong abala dyan. Napaka-successful din po niyan. And in fact, this year, magkakaroon na naman po ng Cebu Cruise Seminar sa March naman po this year. At syempre, nakibahagi rin po tayo sa Future of Maritime Education and Training, Resiliency Towards Decarbonization and Digitalization. Isa po yung forum na pinangunahan ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. And syempre, nagdaos din tayo ng Valentine's mini concert para sa mga Pilipinong mandaragat natin, mga miyembro natin sa AMUSUP Sailors Home Annex Building. And for our episodes noong February, diniscuss din natin yung iba pang mga service units ng AMUSUP, gaya po ng slop chest. Kasama natin si Ms. Nympha Pagkalinawan. At again, isa po yung very well received na service unit ng AMUSUP na pwede nyo pong i-check out, lalo na para sa mga bagong miyembro po ng aming union. Ang slop chest po sa Manila, nandyan lang din po sa Cabildo Street. Hanapin nyo lang po dyan si Ma'am Nympha kung gusto nyo mag-purchase dyan sa AMUSUP slop chest. And tuloy-tuloy po yung ating mga episodes tungkol sa Magna Carta of Filipino Seafarers. And nagkaroon din po tayo ng features ng mga mag-asawang seafarers, si Mr. Segundo Condrillion at si Miss Maylene Condrillion. Of course, February is Valentine's month. So, napakaganda po ng love story nila. Talaga pong nilampasan nila yung mga alon ng hamon sa kanilang marriage. Bilang seafarer po si Mr. Segundo for most of his life. And talaga namang si Miss Maylene ay really stood by his side bilang isang seafarer's wife naman. And, of course, we also
invited to our show ang ating data privacy Chief Compliance Officer ng AMOSOP na si Ms. Christine Meryl Aukiko. Ang pinag-usapan po natin yung data privacy. Isa po yung napakahalagang paksa, no? Yung pagprotekta sa personal data ng ating mga miyembro. Nakasama rin po natin si Ms. Frances Israel, ang Compliance Officer for Privacy naman po ng Siemens Hospital Manila. At ang ganda rin pong balik-balikan ng episode na yan dahil hindi lang po sa maritime industry nag-a-apply yan sa kabuuan ng ating lipunan. Mahalaga pong maintindihan at matutunan yung mga paraan kung paano po proteksyonan yung mga data natin. At syempre, nung Marso naman, Women's Month yan. Nagkaroon tayo ng Celebrating Women in Maritime Women's Day celebration sa AMOSOP Convention Hall na may kasamang Zumba session yan. Nakasama natin si Dr. Claudette Cabingen ng AMOSOP Siemens Hospital OB Department at si Ms. Robelyn Lumampao, ang Chief of Behavioral Science Division ng National Bureau of Investigation or NBI. Ayan, napakarami pong activities nung Women's Month. Of course, andyan pa rin po yung mga very supportive natin ng mga partners gaya ng Women Championing Seafarer Families at Duty Free Philippines. At of course, ang Department of Migrant Workers ay nag-imbita rin po sa atin na bigyan po ng pagkakataon yung ating mga very proud alumni na sina Chief Engineer Elijah Chomi, si Third Officer Grinabel Duran, at si Ms. Trisha Marie Doc, no, to share their insights about being successful women in the maritime industry, in the traditionally male-dominated maritime industry. And of course, yung mga episodes natin noong Marso, andyan ang Seafarers' Rights pa rin, no, sa pangunguna ni Attorney Alex Ragonhan, ang Administrative Secretary at Legal Officer ng AMOSOP. And of course, Women Making Waves, nakasama natin si Captain Jasmine Labarda, na isa rin sa mga pinakakilala, prominente na alumni ng Maritime Academy of Asia and the Pacific. And nakasama rin natin si Chief Engineer Arvin Peralta, ang ITF Manila Inspector natin. And isa po sa very prominent na naging bisita natin nung month na yan ay si Marina Administrator Sonia Malaluan, 'di ba? Ang topic natin na Woman at the Helm, how Admin Malaluan steers the Philippine maritime industry towards a sustainable, innovative and inclusive future for all Filipino seafarers. Napakayaman po ng diskusyon natin nung episode na 'yan. Talagang ang dami nating natutunan kay Marina Admin Sonia Malaluan. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa imbitasyon natin. At syempre, nakasama rin natin si Mr. Louis De Los Santos, ang Director for Planning and Policy Service ng Marina. And since Women's Month ay napag-usapan din ang well-being at health ng women in maritime. Nakasama natin si Dr. Marie Angelica Supremo ng Department of Family and Community Medicine ng AMOSOP Siemens Hospital Manila. At nung April naman ay nagkaroon tayo ng info caravan sa Cebu and ceremonial signing din ng commitment to the Magna Carta of Filipino Seafarers sa AMOSOP Convention Hall. Dinaluhan po yan ng mga key personalities sa Philippine maritime industry at very proud po tayo na naging bahagi ang AMOSOP dyan sa ceremonial commitment signing na i-uphold yung mga karapatan ng mga Filipino seafarers natin sa ilalim po ng Magna Carta of Filipino Seafarers. And yung mga topics naman natin dito sa Alagang AMOSOP, tuloy-tuloy din ang pag-champion natin sa mga karapatan at kapakanan ng mga Filipino seafarers natin. Nakasama natin ang Gold Foundation, kasama si Mr. Bian Galapon, ang Head of Programs. Nakasama rin natin si Mr. Dr. Reno Bolivar ng Marino PH tungkol naman ng topic natin sa power ng social media dahil diyan na kumukuha ng impormasyon ang mga Pilipinong mandaragat natin. At ang mga karapatan pa rin ng mga Filipino seafarers ay pinag-usapan natin kasama si Attorney Mickey Escarilla, ang AMOSOP Legal Counsel natin, si Mr. J. Tom Pineda, ang ating AMOSOP Senior Paralegal. And nung May naman, napakarami rin pong nangyari, kaganapan nung May. Ang seminar tungkol sa AMOSOP, sa Magna Carta na pinangunahan po ng mga legal officers, senior legal officers natin na si Attorney Alex Ragonhan at Attorney Henry Zamora. Noong May din po ay ipinagdiwang natin ang International Day for Women in Maritime sa pamamagitan ng isang panel discussion at mga events po, no, across our union sa MAAP at sa AMOSOP din po. And nakasama natin mostly mga
mga kadete natin sa MAAP, si Ms. Riza Cruz. Pinag-usapan natin na ang shipboard training program naman ng MAAP na talaga namang napakahalaga na aspeto ng maritime training and education ng ating mga Pilipinong mandaragat. Na-imbita rin natin si Mr. Ricky Rodriguez ng Records Department kasama si Ms. Faye Samson. And again, female cadets from MAAP na pinag-usapan yung mga ocean of opportunities for women sa ating maritime industry. Nakasama natin si third class Micaela Marimon at si first class Kiara Casaberde. Napakaganda rin ng diskusyon natin dahil alam naman natin na unti-unti nang sumusulong yung mga kababaihan natin sa maritime industry at napaka-proud po natin lalo na sa mga alumni natin sa Maritime Academy of Asia and the Pacific. And to cap off the first half of 2025, nung June ay nagkaroon tayo ng isang napakasayang selebrasyon. Isang inauguration po ng simulator natin sa Museo Mandaragat. Sa first floor po yan ng Sailors Home Annex 3 na kung gusto nyong bisitahin, nandyan po ang ating simulator. Magpa-schedule po kayo kung gusto nyong matesting ang simulator natin. Of course, in celebration of the International Day of the Seafarer, ay nagkaroon din po tayo ng Seafarer Party na dinaluhan yan ng mga miyembro natin, syempre. And a forum on the Magna Carta of Filipino Seafarers at the Convention Hall. Nakasama po natin dyan mismo ang Department of Migrant Workers, ang kinatawan po nila na si Attorney RJ Cantos, ang Chief of the Legal Division po ng DMW. And sinamahan din po siya ng legal head ng AMOSOP na si Attorney Emmanuel Partido, ni ITF Manila Inspector Chief Engineer Arvin Peralta, at pati na rin ng our very own Commissioner ng SSS na Internal Vice President din po ng AMOSOP na si Commissioner Jojo Sale. Andyan din po ang OFW Department Manager ng SSS na si Mr. Francis Lazaro na sumama naman sa forum upang ipaliwanag yung mga benefits ng mga seafarers sa SSS. Inilunsad din po natin nung buwan na yan yung Sailors Home Online Registration System or SHORE. So kung gusto nyo pong mag-book sa Sailors Home natin, meron na po tayong online registration system, ang SHORE. I-search nyo lamang po yan, nasa Facebook po natin yan, nasa website po natin yan, kung gusto nyo pong mag-book sa ating Sailors Home Manila. And dito syempre sa Alagang AMOSOP, napakayaman din ng mga diskusyon natin. Nakasama po natin dito si Mr. Irene Bernard Balinis, ang International Maritime Organization Youth Ambassador. Nakasama rin natin si Department of Labor and Employment Assistant Secretary Leonard Constantine Serrano na ipinaliwanag sa atin yung mga pinakabagong amendments sa Maritime Labor Convention 2006 as agreed during the 5th Special Tripartite Committee meeting na nangyari po yan sa Geneva, Switzerland noong April. And syempre, andyan din po yung ating topic na My Harassment-Free Ship. Yan po kasi naging tema ng Day of the Seafarer ngayong taon. Nakasama po natin dyan si Attorney Mickey Escarilla, ang AMOSOP Legal Counsel natin. At pinaliwanag niya yung mga hakbang na pwedeng gawin ng mga babaeng Filipino seafarer natin sakaling kailanganin po nila ng assistance ng ating union sa mga issue po ng violence and harassment on board. Unang kalahati pa lang po ng taon niya, no? Napakarami na nating aktibidad na talaga namang nagbigay ng kaalaman, inspirasyon at tulong sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang pamilya. Bawat kaganapan ay may kwento, bawat panauhin ay may aral, at bawat karanasan ay may dalang bagong insight na pwede nating dalhin sa ating pang-araw-araw na buhay. At syempre, hindi rin natin pwedeng kalimutan ang mga quotable quotes mula sa ating mga espesyal na panauhin, mga mensahe na patuloy na nagbibigay gabay at inspirasyon sa ating lahat. Atin pong pakinggan. Para lang sa akin, no, kasi di talaga madali, ma'am, yung long distance relation. Opo. Lalo na yung ang daming madaan ng mga problema talaga. Pero lagi lang manalangin lang sa Panginoon na sana maayos lagi. Tapos yung communication, kailangan stable yung communication. Time to time, tatawag ka sa pamilya mo, kumustahin mo yung misis, yung mga anak mo, ganun lang. Tapos, kumustahin mo rin si misis, para masaya rin siya lagi, ma'am. Inspired lalo pag sa mga bata, ganun. Itong Magna Carta, in one word, ang description ko rito, ito yung Biblia ng mga Pilipinong mandaragat. Dito na nakapaloob yung lahat ng kanilang mga karapatan. Of course, kasama sa karapatan yung mga obligasyon nila. Ito ring Magna Carta, binibigyan buhay niya at
binibigyan ng meat yung MLC 2006 as amended, no? Kasi noong naging batas internationally ang MLC 2006, hindi automatic na naging parte siya ng batas ng Pilipinas. By way of enacting itong Magna Carta na to, nakapaloob na or nabigyang buhay yung lahat ng provisions ng MLC dito sa Pilipinas. Ang abandonment po, sumasaklaw po sa 3 characteristics. Una po, hindi po sinasagot ng may-ari ng barko ang expense ng pagpapauwi sa'yo. Pangalawa po, hindi po kayo nasusupply ng karampatang supply on board, pagkain, tubig, spare parts, fuel para mag-operate yung vessel. Pangatlo po, pag yung kumpanya po ay nag-disconnect sa inyo at hindi na kayo napapasahuran ng minimum 2 months ng sahod nyo, kahit ano po doon sa 3 characteristics na yon, classified po kayo as abandoned. We need to support how to expand domestic shipping, how to expand shipbuilding, how to ensure itong mga seafarers ay talagang competitive, addressing itong mga ating emerging challenges on digitalization, automation, and decarbonization. So ito ay we are thinking of as well mga programs that will help and ensure na madidevelop natin yung mga sectors to ensure na sila ay naaayon sa mga changes in the global maritime industry. Back in high school, I thought of becoming a teacher. However, when I passed the entrance exam for the Maritime Academy of Asia and Pacific, I took a leap of faith. I grabbed the opportunity and challenged myself because sa community namin, ma'am, although marami pong seafarer, pero lahat sa kanila puro lalaki. Wala pa po sa community namin na parang known na may babaeng seafarer. So I took it as a challenge to actually become the first seafarer in our community and to hopefully inspire other young women who aspire to become seafarers to take this track. Alright, jumping to the second half of the year. Noong July 2025 po, ay nagdiwang tayo ng first year anniversary ng ating radio program ng Alagang Amo Soup. Aplos, aplos. Ayan, and of course, naitanghal din po ang MAAP, ang Maritime Academy of Asia and the Pacific kabilang sa top 100 World University rankings for innovation or WORI. Ayan, we're very proud of MAAP. Top 80 sa student support and engagement, top 63 sa ethics and integrity, and top 39 sa ESG trend. And tuloy-tuloy po ang diskusyon natin on cybersecurity and Excel. Nagkaroon po ng seminar sa AMOSOP tungkol dyan sa napakahalagang issue ng cybersecurity na relevant to the maritime industry and across our society. And of course, yung mga episode natin, nakasama natin ang legal head ng AMOSUP na si Attorney Noli Partido. Talagang nilay down niya po sa atin yung issue ng ambulance chasing at paano ba ito iwasan. At of course, yung mga efforts na ginagawa ng AMOSOP. Katuwang yung mga partners natin, yung mga stakeholders natin sa industriya. Na-feature din po natin si Captain George de la Cruz ng MV Kapitan Felix Oca. No? Feature natin yung rescue mission o rescue operation po na kung saan may sinagi po silang mangingisda na distressed sa tubig. Again, we're very proud of Captain George de la Cruz and yung crew po dyan sa MV Kapitan Felix o kay mga kadete natin dyan. Saludo po kami sa inyo. Noong August naman po ay pinagdiwang natin ng International Youth Day 2025 sa MAAP na may temang youth leadership. Nagkaroon din po tayo ng Women Making Waves kasama ang ating alumna na ngayon ay kapitan na siya, si Captain Charmaine Ranyada ng Unitankers. And of course, nagkaroon din tayo ng training of trainers sa AMOSUP na We Are the Future of Work. Kasama naman yung mga kasama nating youth leaders, mga union youth leaders sa iba't ibang mga union ng ITF National Coordinating Committee. So napakasaya ng event na yan, no? Talagang umaapaw ang youth energy kasama ang mga kapatid natin sa ITF National Coordinating Committee youth leaders.
And of course, marami pa rin po tayo mga kinonduct na mga talks on seafarers' rights and welfare. We're working really closely with the SSS po, no? Nakasama po natin sa episode natin dito ang SSS Asia Americas and Pacific Operations Division. Head na si Mr. Roberto Roldan at of course si Mr. Lester Paul Mata, ang foreign representative ng SSS. Ipinaliwanag din po nila yung mga benefits ng ating mga seafarers sa ilalim po ng SSS. And of course, nakausap muli natin si Chief Engineer Elijah Chomi tungkol sa pagiging isang millennial na Chief Engineer. Nakasama natin ang CFAM, kasama si Ms. Arian Rocha at ang mag-amang Jelmer at Joshua Villarosa, alon ng henerasyon. Nakakaaliw po yung kwento ng mag-ama na to. Pareho po silang seafarers at parehong AMOSUP members. Nakakatuwa po. And noong September, of course, nagkaroon tayo ng iba't ibang mga aktibidad in celebration of the National Maritime Week sa AMOSUP. And nagkaroon na naman tayo ng Seafarers Party, of course, at ng wreath-laying ceremony in honor of our founder, Captain Gregorio Oca. Pinangunahan po yun, of course, ni Dr. Conrado Oca, ang ating president. And noong October naman po, ay nagkaroon tayo ng collaboration with FAME at nagdaos po tayo ng Data Privacy Act and Compliance info series for licensed manning agencies. Napakamatagumpay po niyan. Of course, led by Attorney Henry Zamora. And we also joined the Beacon Expo 2025. Marami po mga mahalagang paksa dyan na relevant sa mga seafarers natin na ipaniliwanag nila dyan. Yung mga episodes naman natin, of course, spanning through all of the seafarers issues, maritime labor issues na mahalaga po sa atin. And of course, nung buwan na yan ay napaka-busy na po natin sa paghahanda sa AMOSUP 65th anniversary celebration na nangyari naman po nung November. Matagumpay po yan. Nagkaroon po tayo ng isang dedicated episode for the 65th anniversary of AMOSUP na may temang AMOSUP at 60, Anchored in Strength, Sailing into the Future. Of course, congratulations to AMOSUP and a big thanks to our membership at sa mga lahat po namang katuwang natin, mga partners natin, social partners natin, mga stakeholders natin sa suporta throughout the 65 years of AMOSUP. And of course, nagkaroon din po tayo ng iba't ibang mga aktibidad para po bigyang pugay ang ating founder na si Captain Gregorio Oca na yung death anniversary din po niya and birth anniversary ay noong November din po. Kaya ang tawag po natin sa November ay Legacy Month. Talagang inaalala po natin si Captain Oca at yung kontribusyon niya sa maritime industry ng ating bansa at ng global maritime industry dahil sa ngayon po ang Pilipinas pa rin ang nangunguna na labor providing country in the global maritime industry. And of course, we celebrated the graduation of our MAAP cadets. Dalawa po yung naging graduation natin this year, May and December. Ngayong December ay tuloy-tuloy po yung ating mga diskusyon para i-champion yung mga rights and welfare ng mga Pilipinong mandaragat natin. At ngayon nga po, as we conclude this year, our hearts are very much filled with gratitude and gratitude talaga and hope, no, na mas maging mayabong, mas maging prosperous pa po yung darating na taon. So, let's hear a few of the quotable quotes naman po sa second half ng 2025 natin. Maraming mukha ang ambulance chasing. Yan ay mga para-paraan kung paano nila mahikayat, paano nila makumbinsi ang mandaragat, ang seafarer na paghain ng reklamo laban sa kumpanya. Yung may tatanong, ang seafarers ay isa sa mga very special member ng SSS. Actively sa ating bagong batas sa RA 118 Section 9B, pinoprotektahan po natin ang mga seafarers. Hindi lang sa barko, at yung mga offshore natin at yung mga naglalayag. Sa gayon, sa pagtanda nila, meron silang matatanggap na mga benepisyo, na pension. Magkasakit, meron silang matatanggap. At sa hindi inaasahang pangyayari, ma-disabled,
meron silang mga benepisyo. Saka yung sarili talaga natin ang importante. Kasi yung iba masyadong choosy. Sa life ngayon, hindi mo kailangan maging choosy. Kailangan mo lang piliin kung ano yung pinasok mo, gawin mo yung best mo. Ang Bagong Bayani Foundation is the first truly OFW awarding activity. Kasi kasama dyan yung sea-based at land-based combined. As a seafarer, it is very important that there is a seafarer representation on the occasion where they talk about the protection of seafarers. I feel so grateful that there are people, government officials, people all around the world, unions, diplomats, companies come together to talk about on what help they can still give to the seafarers, on how to give them a more sustainable, safer, and better protection at sea. At bago po tayo magpaalam, atin pong pakinggan ang espesyal na mensahe ni AMOSOP President Dr. Conrado F. Oca. Sa ngalan ng mga miyembro ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o AMOSOP na sa loob ng 65 taon ay nanatiling matatag at patuloy na naglalayag patungo sa hinaharap, isang taus-pusong pagbati po sa inyong lahat. Ngayong Kapaskuhan, ipagdiwan natin ang lakas ng loob, sipag at dedikasyon ng bawat Pilipinong mandaragat na nagsisilbing inspirasyon at gabay ng ating unyon. Sa pagsalubong ng bagong taon, 2026, patuloy na magiging sandigan ng ating mga miyembro ang AMOSOP kasama sa bawat yugto ng kanilang paglalayag at kinabukasan. Mananatiling matatag ang AMOSOP sa misyong maglingkod, mag-alaga at maghatid ng mga programang nagtataguyod sa karapatan, kapakanan at kinabukasan ng ating mga miyembro at ng kanilang mga pamilya. Sama-sama nating harapin ang bagong taon na may pagkakaisa, malasakit sa kapwa at pag-asa dahil ikaw, ako, tayo ay AMOSOP. Sa lahat ng bumubuo ng AMOSOP, sa ating mga kaagapay sa industriya at lalo-lalong na sa ating mga minamahal na Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya, isang maligayang Pasko at isang bagong taon na puno ng pag-asa, kaligtasan at tagumpay. Maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinong mandaragat. Maraming salamat at muli, Merry Christmas po at Happy New Year po sa ating lahat. Para po sa iba pang impormasyon tungkol sa mga welfare programs and services ng AMOSOP, sa inyong mga screens po ang ating AMOSOP Contact Center or ACC details. Meron po tayo dyang telephone at mobile numbers for Globe and Smart. Paalala lamang po, para sa tawag lang po yung mga numero na yan. And meron din po tayo of course na AMOSOP official Facebook page and AMOSOP official Facebook group para sa mga updates natin, mga activities po natin ng ating union. And para po sa mga episodes ng Alagang AMOSOP, ina-upload po natin yan sa AMOSOP official YouTube channel. And for more detailed information about our unions and all of our programs, our history, and everything about our union, ay puntahan niyo lang po ang www.amosop.org. Muli maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa buong taon na ito. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas, si Ms. Susan Aizon, Milo Jonella, Jay Arevalo, Hero Lucero, Erwin Cañado at Jerome Toledo, Justin Osayas at of course ang kaamosop natin na si Ms. Lara San Juan. Ayan, tapos na ang isang masaya at makabuluhang taon ng Alagang AMOSOP 2025. Grabe, napakaraming kwento, aral at inspirasyon ang ating natutunan mula sa ating mga seafarer at mga panauhin. Kaya naman, sabay-sabay nating harapin ang bagong taon, 2026. Bagong simula, bagong pag-asa, at syempre, marami pang kwento ang ating pagsasamahan. Kaya't abangan po muli ang mga susunod na episodes ng ating programa. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AMOSOP na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AMOSOP sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan, Merry Christmas, Happy New Year, at ito po ang Alagang AMOSOP.
All aboard sa talakayan. Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusok dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.